Nako, mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol sa isang umaastang mangangaral o umaastang lingkod ng Diyos na mayroon pong karumal-dumal, nakakatakot, nakakadiri na ginagawa, mga sangkay. Ano kaya ito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So hello, what's up mga sangkay mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa inyong lahat, especially sa lahat po ng solid sangkay na palagi pong sumusuporta. Thank you very, very much. No? Padami po tayo ng padami dito sa YouTube mga sangkay. Akalain mo nga naman, 1.06 million na po tayo. Ayan po mga sangkay, no? Dumadami po tayo ng dumadami dito sa YouTube. At ngayon, mga sangkay, pakicheck po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe at kung hindi pa, sa ibaba po, mga sangkay, meron po dyan subscribe button. Pindutin nyo lamang po ang subscribe button sa ibaba, click nyo rin po yung bell, at i-click nyo rin po yung all. Ulitin ko, click the subscribe below, click the bell notification, and click all, mga sangkay. So, eto na nga po, pag-usapan po natin itong patungkol po sa isang umaastang mangangaral, umaastang lingkod ng Diyos, subalit may matinik na record, mga sangkay. At tila baga, wala pong maayos na ginagawa. Nakaraan kasi, mga sangkay, na itapik po ito ng isa sa mga kaibigan din po nating vlogger na si Mike Cervera. Shoutout, sir! Mabuhay ka po. Isa pong matapang na vlogger. Isa po ito sa nagpakulong kay Francis Leo Marcos, if you remember, si FLM. So isa po siya doon sa mga nag-discuss na mga grabeng revelasyon. Okay? Kung nakikilala nyo mga sangkay yung nagpamayaman challenge noong kasagsagan po ng matinding pandemya. Ito po ay sila Mike Cervera, si Coach Jarrett, sino pa ba yon? Ayun, sila Takeru Miyamoto. No, isa po yan sa mga high-ranking na mga vlogger, political vlogger, mga sangkay, na nagdi-discuss ng mga seryosong usapin. Diyos mio marimar, mga sangkay. So, eto guys, very alarming lamang po ito. Okay, kasi mayroon pong isang organization, okay, na binababoy po ng isa sa mga isa sa mga lingkod ng Diyos na may matataas po na kapit. Okay, may matataas po na kapit na nasa taas, mga sangkay, ng organisasyon. Ito kaya nga po ito itinapik ni Mike Cervera. Ayan po. Ang topic po niya dito, Padre Damaso at Padre Salve ng Makabagong Panahon, Pastor naman. Okay, again, mga sangkay, ito po ay kinasasangkutan po ng pastor. Okay? At just to remind everyone, mga sangkay, safe po dito yung organization na kinabibilangan po ng dalawang to. Mga sangkay, hindi po kasali dyan. Actually, ang ginagawa po natin, kaya natin inilalabas ito para malinis po yung bakuran ng organisasyon na binababoy po ng mga to, mga sangkay. So, hindi po lahat ng pastor, karamihan naman po ng pastor talaga sumusunod sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga lang, ito po naiiba, mga sangkay. Okay? Ito ay naiiba. Alam niyo kung bakit? Itong mga taong to, instead na mabigyan po ng karampatang parusa ng isang organisasyon o sa loob ng organization, religious group po ito, mga sangkay, hindi po nangyayari. Bakit? Pinagtatakpan po ito ng mga, hindi po lahat ng nasa taas ng kanilang mga angkan na nasa taas, na hindi po muna namin babanggitin ngayon, mga sangkay. Okay? May tamang panahon para dyan, pero sinasabi ko sa inyo, mga sangkay, inaasikaso po natin yan. Safe po dito yung organization, wala pong dapat ikabahala. Ang tutumbukin lamang po natin, mga sangkay, yung mga involved. Kasi isa po sa kanila, mga sangkay, mayroon na pong siguradong magsasampa ng kaso. Okay, yun po yung sumbong sa atin, mga sangkay. Isa po itong organisasyon na mayroon pong katakot-takot na ginagawa ang ilan sa mga umaastang lingkod ng Diyos. Nagpipreach po ito, mga sangkay. Ginagamit po ang Biblia. Kaya ako, may Bible din ako, andito. Pero ayokong gamitin yan sa walang kabuluhan, mga sangkay. Ang tipong gagamitin ko yan para makapanggawa ng kalokohan sa kapwa. No, again, mga sangkay,
Okay? Bago po tayo rumatsada sa pinakaano natin. Kami mga vlogger, mga sangkay, if you remember, marami na tayong mga nakabangga dito. Okay? Especially yung mga pagdating po sa halalan, mga sangkay. Siguro sabihin na lamang po natin, mga corrupt politicians, mga negosyanteng wala sa ayos, sino pa ba? Mga higanting tao, mga sangkay. Mga wala sa ayos na general, ano pa ba? Kabilang po doon yung mga New Pink Army, mga sangkay na you know what I mean. Sino pa ba? Yung mga garapal na media, mga sangkay, yan po yung mga nakaharap na po natin. O kumbaga record, kaya nga po mga sangkay, madalas po mabalandra yung mga mukha namin sa media before. Maliban lang sa ngayon mga sangkay kasi medyo Lilo, wala gaanong pinag-uusapan, hindi tulad po noon mga sangkay na talagang salpukan. So ngayon, mga sangkay, eto po yun, okay? Marami na po tayong nakaharap ng mga high-ranking na mga pagkatao at hindi po natin tinantanan yon, hindi po natin inatrasan yon, mga sangkay. Okay? At same po sa mga vlogger na iba dyan. Mga political vlogger, hindi po basta vlogger lamang na pang entertainment, kundi mga vlogger po ito na may mga prinsipyo, may mga pinaniniwalaan na prinsipyo na hindi basta-basta matitibag. Okay? So, anong ibig sabihin natin dito, mga sangkay? Wala po tayong tinatalikurang laban. Lalong-lalo na kapag mali ito, mga sangkay. So, kaya ko gustong ilabas ito dahil possible po, ilalabas na rin po ito ng iba kasi naumpisahan na po ni Mike Cervera, mga sangkay. Ngayon, ano po ang gusto natin mangyari? Ang gusto lamang po natin mangyari, mga sangkay, mabigyan po ng karampatang parusa ba ang tawag doon, mga sangkay, sa isang religious organization. Dahil nga po, may mga na-report na dumarating sa atin, mga sangkay, na may mga pastor o mano na naiipit. Ito yung mga maliliit lamang po na pastor na, kumbaga, common or hindi po high ranking na mga pastor ang naiipit kasi ayaw po silang pagsalitain tungkol po sa bagay na ito. Dahil nga po, malalakas ang kapit sa taas. Tayo mga sangkay, di ba? Kilala nyo naman ako kung anong ginagawa natin dito. Wala po tayong pakialam kung mataas man yan o hindi. Basta nasa katwiran, ipaglaban mo. So, eto guys, mga sangkay, may ipapakita ko po ako sa inyo. Okay, ito po yun. Ito po yung mga involved, mga sangkay. Ayan po. Medyo blur pa ngayon, mga sangkay, pero possible, yung mga dyan, natutunugan na nila kung sino-sino ang mga to. Pero, darating tayo sa time na ilalabas natin ang kanilang mga mukha. Mga sangkay. Lalong-lalo na kung walang gagawin ang organization para sa kanila. Kasi nga po, alam nyo, ang organisasyon na ito ng isang religious group ay hindi po makagalaw ang mga pastor. Okay? Dahil nga po, takot sila. May mga ang nangyari nga po, may mga nag-independent na, lumabas na sa grupong to. Dahil nga po sa init po ng mga banggaan sa loob, dahil nga po sa mga, mga kapit-kapit style. Kagaya po ng mga to. Yan po, dalawa po yan. Mga sangkay na may mga kapit. Kaya po yung kanilang mga kalokohan ay hindi po nabibigyan ng karampatang parusa. Okay? Alam nyo, pagdating po sa religious organization, ang government po ay wala po talagang pakialam. Maliban na lamang po, mga sangkay, kung mayroon na pong karumal-dumal na nangyayari sa loob ng organisasyon, mga sangkay, at kailangan na pong mangialam ang gobyerno. Pero, kasi nga po mga sangkay, ang organization, may sarili po may sarili po yan silang tinatawag na batas. Kapag may problema sa loob, magbabase po sila sa kung anong batas na meron sila, saka po maglalabas ng karampatang solusyon. O kung mayroong kailangan disciplinary action, kung may kailangan gawing parusa, gagawin po nila. Kaya nga lang mga sangkay, mukhang sinasaklawan ang batas na ito sa loob ng isang, hindi ko nababanggitin ang organization ito dahil nga po, for safety. Gusto po natin pangalagaan ang imahe ng organization na ito na binababoy nga po ng mga katulad ng mga to, mga sangkay. Okay? Ngayon, alam nyo,
itong mga to, ito, unahin po muna natin itong mga sangkay. Ayan, iyan po. Isa po yan sa mataas na opisyal, national level, mga sangkay, na mayroon di umano, ginawang kalokohan sa kanyang sariling pinsan. Diyos mio, marimar naman, pati pinsan. 'Di ba? At nangyari po ito, mga nakaraang taon pa. Okay? Subalit mga sangkay, bakit kailangan itapik ito? Kasi nga po, di umano, hindi po nabigyan ng karampatang aksyon ang organization para po dito. Ang pagkakaalam po natin, ibubunyag din po natin yan mga sangkay kasi mayroon po mga ebidensya. Hawak na po naming mga vlogger yung ebidensya na nagpapatunay na mayroon nga po siyang ginawang kalokohan. Okay? Anong kalokohan ito mga sangkay? Babae. Ulitin ko ha, babae. Diba? Nakakahilabot mga sangkay. Akala nyo sa mga pari ilang nangyayari. Hindi po. Ngayon, ang matindi dyan, itong babae, pinsan pa po. Pinsan, guys. Di umano ha. So ngayon mga sangkay, may patunay po tayo dyan dahil nga po mayroon pong ginawang sulat itong biktima nitong umaastang lingkod ng Diyos. Okay, alam niyo wala naman sana talagang problema kung nabigyan lang po talaga ng tamang aksyon ito nung una pa lang. Kasi bago po yan lumabas sa korte, dapat mga sangkay, sa loob pa lamang po ng organization, may tinatawag po siya na bylaws. Okay? Kapag nag-commit ng act of lasciviousness, o kahalayan mga sangkay, or immorality, ang parusa dyan, ayon po sa nabasa po natin, sa bylaws po ng organisasyon na ito, matatanggalan po siya ng lisensya, madidisiplina mga sangkay. Hindi ko alam kung ilang taon, I think 2 years or more than that. Tapos mga sangkay, after nyan, pwede na po siyang makabalik as pastor. Kaya nga lang mga sangkay, hindi na siya pwedeng mabigyan ng lisensya ng national level. Hindi, ibig sabihin, hindi na po siya pwedeng maupo sa high-ranking official sa national. Ayon po yan sa mga sangkay sa bylaws na mayroon ang organisasyon na ito. Di umano. Kaya nga lang mga sangkay, ang problema, okay, ito ang problema. Sinaklawan po ang bylaws na mayroon ang organisasyon na ito dahil po sa kapit. Marami pong pastor ang nakakaalam. Mayroon na rin pong nasampulan na isang pastor na nagsalita di umano about dito. Ayun, mga sangkay, natanggalan ng lisensya. Okay? Yun po ang nangyari. So ngayon mga sangkay, hindi ko naman alam yung nabiktima, mga sangkay, na pinsan rin po talaga niya. Hindi ko alam kung siya ba ay gustong matulungan. Well, wala, open naman po tayo, pero bahala na po sila dyan. Ang gusto lamang po natin, ilabas ang katotohanan, ilabas po yung nangyari na ito ay hindi nabigyan ng karampatang parusa. Dahil alam nyo kung may parusa, dapat hindi po siya na-elect as national official at hindi rin po siya, at nabigyan po siya ng disciplinary action ng kinabibilangan niyang simbahan. Subalit hindi. Ang storya, nagtuloy-tuloy ang pagiging pastor ng taong to. Tapos mga sangkay, na-elect ulit bilang national official. 'Di ba? Ang lupit. Lakas kumapit. Mga sangkay. Tayo, kay Lord lang tayo kumakapit So, eto pa, mga sangkay. Ito po yung sulat mismo ng nabiktima. Ayan po. Hawak po natin yan. Hawak din po na marami yan. At alam nyo mga sangkay, ang nagpasa po sa akin nito, yung mga pastor, na naiipit sa loob. Ha? May mga tayo niyan, mga sangkay. Syempre, may mga resibo tayo niyan na naiipit sila sa loob. That's why, hindi po sila makapagsalita. Kaya nga po, tuwang-tuwa po sila nung isiniwalat ko ito. Kasi nga po, matagal na po silang panahon na, alam niyo yun? Ang nangyayari sa loob, dictatorship. Kalugod-lugod pa ba yan sa harapan ng Diyos? Diyos mio, marimar naman. Katakot-takot yan, mga sangkay. Ngayon, yan po yung sulat. Sa mga babae, for sure,
alam ko na maiintindihan nila ang hinaing ng mga babae. Ito kasi, mga sangkay, di umano ha, ang kwento po dito na naisulat, na-resolba na dapat. Kaya nga lang, matapos mga sangkay, ma-resolba, syempre, magpinsan eh. Hindi naman papayag na basta madurog na lamang po yung pamilya nila. So okay na. Kaya nga lang, mga sangkay, nung sumabog pa rin po ang issue sa labas, ang pinalabas pa rin po na may kasalanan, yung babae na nabiktima mismo. So, anong nangyari mga sangkay? Napilitan po siya sumulat. Ito po yun. Nung sumulat siya, di umano, hindi po nagkaroon ng aksyon ang nasyonal. Yun nga ang tanong ko. Bakit hindi po nabigyan ito ng aksyon? Kaya nga po, sabi ko nga, ngayon pa lang, sana mag-take na po ng action bago pa natin ilabas yan ng husto, mga sangkay. Kasi, nako, Diyos mio marimar, ang totoong church, tayo po yun. Hindi po yung building, hindi po yung organization. You know what I mean. Okay? Pag nagpang-abot pa po yan sa media, patay tayo dyan. Mga sangkay. Ako nga, nanggigigil minsan ako abot sa media. Kaya nga lang, ayokong gawin. Kasi nga po, minoproteksyonan ko po dito yung organization. Kasi nga po, biktima lamang din po ang organisasyon dito ng isang simbahan. Kasi lahat naman ng mga pastor, hindi naman ganyan ang mga pastor eh. Pero mayroon lamang po na abuso po ang kanilang kapangyarihan. So eto naman mga sangkay. Dito naman po tayo. Eto malupit. Eto po talaga, itong taong to. Eto ha, hindi lang basta ebidensya yung hawak po natin dyan. Kundi marami mga sangkay. Marami po. At isa po sa mga nabiktima nito, ito po siya, paliwanag ko muna, dati po siyang pastor ng isang simbahan. Natanggal po. Bakit? Dahil po, maraming tinira na babae sa loob. Miyembro. Dating mga miyembro po niya. Mga sangkay. Ang lupit, di ba? E di sana hindi na lamang po sila nagpastor. Magpinsan po ito ha. Yung nabanggit po natin nung una, pinsan niya po yun. Magpipinsan yung mga involved no? So, mga sangkay, eto siya, marami tong kalokohan. As in, sa kinabibilangan pa lamang po niyang iglesia noon, natanggalan po siya ng lisensya dahil nga po, maraming nadali na babae. Okay? At ang nakakatawa pa nga po dito, mga sangkay, yung mga tagasunod po nito, mga tagahanga nito, ngayon na nakakaladkad ang issue na to, tuwang-tuwa pa po sa dami ng mga nagawan po niya ng kalokohan. Ngayon, mga sangkay, ito ang nakakalungkot para sa side niya. Babalikan po siya ng isa sa mga biktima niya. Okay? Babalikan po siya dahil wala naman pong nakitang, alam niyo kung bakit siya babalikan? Kasi nga po, nakita naman na walang nagbago. Parang nagmamalaki pa nga po eh. Maliban dyan mga sangkay, nasa national level na rin po ang ibang klase mga sangkay, no? Yung gumawa ka ng kalokohan, pumunta ka pa rin sa ano. Kahit po bawal po yun sa bylaws nila. Bawal po sa bylaws ng organization, yung batas, or kumbaga parang constitution po yan, yung saligang batas ng organisasyon na kinabibilangan ng mga taong to. Pero, mga sangkay, malupit. Malakas po yung kapit eh. Okay? Kaya nga po yung, kung sino man yung mga kapit ng mga to, okay? Bitawan nyo na. Bitawan nyo na. Kasi baka, nako, alam nyo yung mga kasamaan kong vlogger, matatalino yon. Kung si FLM, nabisto yung mga scam, Diyos mio marimar ng mga yon, magagaling yun mag-research. Mamaya, di nyo akalain, hawak na yung mga testigo, mga ebidensya. Kaya kung sino man ang mga sinasabing di umano, mga kapit po neto, aba, bitawan nyo na. Dahil bukod sa nakakahiya sa Panginoon, nakakahiya rin po sa organisasyon na naaapektuhan dahil po dyan. Okay? Kaya nga po, alam nyo mga sangkay, sobrang sakit kasi anak din po ako ng pastor eh.
tapos malalaman ko yung ganito. Madadamay po siyempre yung mga ilan dyan na mga gumagawa po ng matino, sumusunod sa Panginoon. May ministry na ginagawa at inaayos ang kanilang ginagawa. Madadamay mga sangkay, kaya naman nakakahiya. Linisin po natin yung bakuran natin. Yung mga matitinong opisyal na nasa mataas sa organisasyon na to, please, gumawa kayo ng aksyon. Huwag niyong pabayaan. Alam niyo, kahit naman itago ng gusto yan, sa tingin niyo maitatago yan sa Panginoon. Hindi po. Kitang-kita ng Diyos ang karumihan yan. Alam niyo, wag po natin hayaan na dumating ang time. Ito dumating ang time na pagdating po sa hukuman ng Panginoon, magpapakilala kayo pero hindi kayo papansinin ng Diyos. Baka tamaan pa po yung organization. Sasabihin ng Panginoon, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Bakit? Hindi po nilinis ang bakuran. Linisin po para po maging maayos ang takbo sa loob. Which is yun naman po ang kalooban ng Panginoon. Huwag po pagtakpan. Pero ito mga sangka, ito kasing taong to, wala na rin po siyang magagawa dito kasi yung isa sa mga nabiktima niya, idesidido. Alam niyo mga sangkay, naaalala niyo to? Saan ang picture yon? Hindi yan. Naaalala niyo yan? Mga sangkay, yan po. Ang dahilan kung bakit po siya nakaladkad ay acts of lasciviousness. Gawain na kabilugan ng buwan. Kalibugan, mga sangkay. Kaya po yan ang dahilan kung bakit po siya nakaladkad. Yan pa lamang po yan, ha? How much more, mga sangkay, itong taong to. Sana ba yun? Itong taong to na marami Diyos mio, Marimar. Alam nyo, matindi po ang ginawa niyan. Kahit pa sabihin niya, kahit sabihin pa niya, kahit rumason pa siya dito ng kahit bilugin pa niya po ang buwan sa pagpapaliwanag, sa pagmamanipula. Pero, ang judgment niyan ng hukom, panigurado, magigilty siya. Bakit? Pastor siya eh. Ba't mo ginawa yun? Pastor ka nga. Diba? Ang problema, desidido. Alam niyo kung bakit? Ito po yung, ay nako. Ayan po. Tinanong. May nagtanong ngayon sa kanya, mga sangkay. Sabi, gusto mo ba mapakulong si ganito? Ayoko muna pangalanan, mga sangkay, para mas exciting. Alam mo sagot niya? Oo. Walang pagdadalawang isip. Tayo dyan. Kaya nga po mga sangkay, ito, sinasabi ko sa'yo, kung sino man ang involved na to, ngayon pa lang, gumawa ka na ng magandang bagay dahil wala kang laban dito. Bukod dyan, magbabiral ka sa social media kapag lumabas ang tawag dito? Ang desisyon, nakalad ka rin ka na, pusasan ka na. Diba? Consequence to eh. Ayan po, klaro, gusto. So ngayon mga sangkay, yung mga pumuprotekta, di umano, yung mga protector na ito, babitawan nyo na. Kasi pag lumabas ito, tapos kayo ang nasa likod, damay kayo dyan. Bahala kayo. Yun lang yung warning ko sa inyo. Okay? Ito pa, mga sangkay. Ngayon, mayroon pong mga tagasunod ang taong to. Mga sangkay, itong nababanggit ko. Sana ba yun? Ayan. Ngayon, ang nakakalungkot, mga sangkay, pinagmamalaki pa yung mga kalukuhan na ito. Okay, ngayon, may mga ginagawa po silang dummy account. Okay, may mga nakita ko sa Facebook. Ang hindi po nila alam na pwedeng magamit yung pambato dito sa taong to. At pwede po silang madamay sa pamamagitan ng cybercrime law na mayroon po tayo. Kaya nga po ito, mga sangkay. Ito. Siyempre, may mga tropa naman po tayo.
Oh, hindi yan. Ito. Siyempre, ay sabi po dito, mga sangkay, identified. Ayan po, oh. Dadalhin po namin sa NBI. Okay, hindi ko na babanggitin kung sino to, mga sangkay, para po sa safety. Pero, ayaw na nga po. Lahat po ng mga nagkokomento ng hindi maganda na kinakampihan pa po ang kalokohan ng taong yon. Aba, pati yung may mga dami account. Akala nila makakalusot sila porket Cheng Kwang Cho yung makapangalan nila na ginamit. Hindi po. Paano malalaman, mga sangkay? Yung IP address. Malalaman na, yung NBI pa. Yung NBI pa na kayang buksan ang lahat po. 'Di ba? Pag kinakailangan, ginagawa po nila 'yan. Especially kung may reklamo. Kaya naman, mga sangkay, ang ginawa ko, kinuha ko na yung link. Pinagpapasa na po sa amin. So, humingi na rin po ako ng tulong. Siyempre, ayan po. Dadalhin po yun sa NBI. Kaya, ito po yung warning ko. Kahit po magbura kayo. Kahit magbura kayo ng mga comment, yung parang nang-aasar kayo. Nako, madadamay kayo sa cybercrime. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yun ang sinasabi ko na mag-iingat po sa mga pinopost, lalong-lalo na kung wala naman pong kayang patunayan. Diba? Ito, mga sangkay, nagsasalita tayo kasi may mga hawak po tayo. Yung una, hawak po natin yung, hindi naman po natin masyadong dinidiinan yung una, pero ilalabas lamang po natin yung mga ebidensya. So, good luck. Good luck lang po talaga. Ayan po, oh. So, ang nais ko lang iparating sa kinabibilangan ng organisasyon ng taong yon, mga taong yon. Please, maging aware kayo. Okay? Huwag nyong gagayahin po yung mga kalokohang yon. At saka huwag nyong itutolerate. Huwag nyong itutolerate kahit pa po, Diyos mo yung marimar, kahit pa po pastor yon. Huwag nyong itutolerate. Ayan po, mga sangkay, oh. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat. Kahit pa siguro yung mga, umaastang magagaling magturo, umaastang magagaling na tao, magagaling na leader. Sabi yun, wag po natin, lalong-lalo na po yung iba pang mga leader dyan, sa sektang yan. Wag nyo pong babyhin. Wag kayo matakot na magsalita. Tao lang din po yan kung sino man ang kinakatakutan nyo. Gusto nyo ba ang Diyos na ang magsalita? Pag ang Diyos ang magsalita, nako po, dali tayo dyan. Maawa po kayo sa organisasyon. Binild up po yung organization na yan na matino, pure ang intention, wala pong any na masama sa kaisipan ang mga nagtatag niyan. Huwag po ninyong hayaan na mababoy lamang ng kung sino man. Okay? Ito po, sabi sa Matthew chapter 7, mag-iingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit na tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Ingatan po ninyo ang organisasyon. Alam nyo, bakit ko ginagawa to? Concerned po ako sa organization eh. Okay? Concerned po ako sa organisasyon na yon. Para malinis po yung loob. Kasi walang tunay. Alam nyo, baka ang nangyayari uma-acting na lang tayo na maka-Diyos. Baka ang mangyari niyan, lahat po tayo mapupunta sa impyerno dahil nagkadamay-damay na po yung iba. Ganun yan, mga sangkay. Parang yan? Parang virus, di ba? Isa lang ang mayroon pero nadadamay po yung lahat kapag hindi nagiging maingat at hindi po yan nare-resolba. So ngayon pa lamang, sa lahat po ng nakikinig ngayon, please, huwag niyong itolerate ito. Huwag niyong hayaan na kaladkarin ang organisasyon ng mga taong gumagawa ng hindi maganda. Okay? Pambihira. Nakakakilabot, nakakatakot. Sabi pa nga, di ba? Sa Bible, we are living in the last days.
At ano ang mayroon sa last days? Marami pong mga bulaang propeta, bulaang mga ngaral. Di ba? Ang matindi nun. Gumawa ng kalokohan ha, hindi nabigyan ng karampatang parusa. At bukod doon, blessing pa kasi hindi sila inareklamo sa korte. Pero maliban lang sa ngayon kasi mukhang papunta na po doon. May magrereklamo na sa korte. Pero, ano nangyari? Nilagay pa po sila sa tuktok. I tell you, wag niyo po hayaan ang Diyos na po ang magalit. Okay? Kasi ang organisasyon na yun po, nung tiningnan ko po ang history niyan, hindi ko na babanggitin guys, mga sangkay, kasi nga po para po sa protection ng organization. Itinatagpo yan na pure ang intention. Okay? Walang masamang iniisip. Wala pong kalokohang iniisip. Ang intention dyan, ipangaral ang katotohanan, maglingkod sa katwiran ng Panginoon. Naaayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi po sa naaayon sa kalooban ng kung sino mang Poncio Pilato. Ako, naaawa lang din ako sa organization, kaya ayokong ibalandra muna. Pinag-iisipan ko yung bawat galaw. Kasi baka tamaan yung organization. Dahil anak din po ako ng pastor at ayokong madamay yung ipapang mga pastor. Dumarami pong umiiyak ng mga pastor sa loob mga sangkay na humihingi po talaga ng kahit papano boses na kahit hindi po sila. So ako, dahil hindi naman po ako pastor, vlogger po ako at ito po talaga yung ginagawa namin mga sangkay ng mga vlogger, mga political vlogger. Once na mayroon pong hindi magandang gawain, dinidiscuss po talaga natin yan dito. Kaya nga po gaya ng sinabi ko, marami na po tayo nakaharap. Ako, 2015 until now, alam niyo yung death threats? Almusal ko yan sa umaga mula noon. Kaya wala po tayong kinakatakutan dito, maliban lamang po kay Lord. Siyempre. So ngayon mga sangkay, ako na po ay magpapaalam. Okay? But now, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ito po, dito po tayo nag-upload ng mga tawag dito, mga video, mga content na kapupulutan po ng kaalaman patungkol po sa mga propesiya sa Biblia. Okay na mga nagaganap na po ngayon ako. Medyo malalim po yung pinag-uusapan dito. Kaya naman, ang gawin mo lamang, isearch nyo lamang Sangkay Revelation sa inyong mga YouTube account. Tapos pag nakita nyo na to, click the subscribe, click the bell, and click all. Ganun lamang po kasimple. Ay nako mga sangkay. Alam nyo, lahat naman po tayo may mga kasalanan. Lahat naman tayo may kalikuan, mga sangkay. Pero iba na po kasing usapan kapag ikaw ay mga ngaral. Kaya umayos po. Ha? So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me. Sangkay dyan, palagi nyo pong tatandaan that that Jesus loves you. God bless everyone. Ingat po ang lahat.